I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Shout out sa mga Filipinos, OFW, Marcos Luides and supporters. Hello. Shout out sa inyo mga beswa. Nako, mayroon tayong breaking news mga kababayan. Ako, nagulat ako talaga. Ha? Ito, alam naman po natin, ito si dating Police Colonel Garma. Marami po ito guys, ha? Na kinasasangkutan ng mga issue laban sa kanya. Una-una, yung dating PCSO board member na si General Mayorga, no? Namatay po yun, pinatay. At pangalawa, itong tatlong Chinese dyan sa Dapicol sa Davao, ay tinuturo din ito si Garma. Nako, hindi lang yan guys, itong pong lumubo ng pera niya, milyon. At itong issue ng laban sa kanya, yung pera ng PCSO na 90 billion ang nawala. According to the Congressman of Laguna, ni Congressman Dan Fernandez. Talagang ginisa siya. Now, ito po ang bad news for everybody. And good news for everybody. Ito guys, para kompleto detalyado basahin ko sa inyo, okay? Sabi po ng Impact Leadership, okay? Garma arrested in California, DOJ reports. Oh my goodness, what happened guys? Ano po ang kapalagayan nyo? The Department of Justice, DOJ, confirmed that the retired Police Colonel Reyena Garma has been arrested in California. Oh my goodness! Ano guys ang kapalagayan nyo? Do you think may connection ang pagka-aresto sa kanya sa California dito sa mga issue na ipinukol sa kanya? For me, if you ask me guys, well, of course, 100% yes. Diba? Aarestuhin mo yung tao kung walang mga issue laban sa kanya, for sure mayroon. 'Di ba? In a statement on Tuesday, November 12, DOJ spokesperson Asik Miko Clavano reported the Garma along with the another individuals was arrested and detained in San Francisco on November 7. Anong araw na ngayon? November 12. Ibig sabihin guys, nakulong siya. Nakulong siya nung November 7. Tingnan natin kanina mamaya na totoo na umalis siya ng bansa. The arrest was made based on information provided by the Philippines National Police, PNP, and the Department of the Interior and Local Government, which is ang DILG. Ano ba, mga bes? Ano ba nangyari? Tuloy. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla has instructed Immigration Commissioner Joel Biado to facilitate Garma's return to the Philippines. Well, tama naman. Dapat pabalikin siya sa Pilipinas. Di ba? Dahil yan nakulong at nahuli sa Amerika. Guys, sa aking kapalagayan lamang, dahil itong sinabi ni DOJ Secretary, baka diretso ito ng kulungan. Diretso na yan. For sure, mga bes, correct me if I'm wrong. Ayan ay kaisipan ko lamang. Tuloy. Clavano expressed hope that the Garma, despite the lifting of her contempt order by Congress, would cooperate with the ongoing investigation arising from the congressional hearings. It is fervently hoped that despite the lifting of her contempt order by the Congress and due to the pending investigation on the matters arising from the congressional hearings, she will still be willing to cooperate and collaborate with the Philippines government, Clavano stated. Oo naman, dapat lang. Kasi mga kababayan, hindi pa tapos po ang hearing. Ang ibig kong sabihin, hindi po tapos ang hearing tungkol dito sa pagkamatay ni dating board member ng PCSO na si General Mayorga. At kasi itinuturo ito si Garma, mga kababayan, na nag-utos. At pangalawa, yung tatlong Chinese na pinatay sa loob ng selda, itinuro din si Garma. Pangatlo, yung issue na 90 billions na nawala ang pera ng PCSO according to the Congressman of Laguna, ni Dan Fernandez. Napanood nyo po yan sa Quadcom hearing. Ginisa niya po ito si Garma ito. Ayan. See, it is fervently
hope that despite the lifting of her contempt order by Congress and due to the pending investigation on the matters arising from the congressional hearing, she will still be willing to cooperate and collaborate with the Philippines government. ASEC Miko Clabano, Department of Justice spokesperson on the arrest of detention of retired Police Colonel Royna Garma, November 12, 2024. Ayan ang sinasabi natin eh. You see? Now, ang tanong, may kinalaman kaya ang Marcos administration or ang bansang Pilipinas sa pagkahuli kay Garma? Posible, mga kababayan. Posible. Ito base lang sa aking pananaw. Now, di ba pabalik-balik sa Amerika yan si Garma? Pabalik-balik di ba nagpunta ng Amerika yan? Ngayon, mga kababayan, do you think na may kinalaman din ang pagka-aresto niya? Ang ating pamahalaan? Para sa akin, posible po mayroon. Bakit? Hindi naman siguro po sa huhulihin doon eh. Kung walang abiso ang Pilipinas, tungkol abiso ang Pilipinas sa bansang Amerika na kailangan, pag itong babaeng ito ay paglapag niya dapat hulihin. Di ba? Sa aking pananaw lamang, mga kababayan. Do you think for me, for sure, may abiso ang Pilipinas na sa underwatch ng immigration ng Amerika, itong babaeng ito, na kung sakaling makalapag, hulihin at ikulong? For me, yes. For sure yan. Kasi naman, mga kababayan, base sa aking kaisipan lamang, hindi naman siguro basta-basta hulihin itong babaeng ito eh. 'Di ba? Kung walang nalalaman na anomalya or mga kaso na ipinukol sa kanya. And of course, nalalaman ito through our governments. Kaya, yan ang kahinatnan. So, kayo, na may nais pa, na tumakas, hindi kayo makakatakas. Kasi, itong bagong administration na ito, gumagalaw ito ng pailalim. Yan ang hindi nyo alam. Hindi na nila kailangan i-broadcast pa sa social media na ito, itong babae na ito sa American underwatch ng immigration yan, na kailangan paglapag, uhulihin. Hindi na kailangan ipopost sa social media yan. Kaya magugulat na lang tayo sa maaring mangyayari. Ayan, tuloy. Ayan, tingnan nyo. Ito guys, base sa aking kaisipan lamang. Kasi hindi naman huhulihin yan kung walang abiso ang Pilipinas eh. 'Di ba? Malay natin, who knows? Ang Quadcom sanib pwersa sa DOJ. Sabihin, kailangan ipa-underwatch natin ito doon sa bansa na pupuntahan niya. Pag niya doon, kailangan hulihin at ikulong. Di ba? Kala niyo iba ang ang mga past admin, iba ang ang bagong administration ngayon. Matalino, wala kayong takas talaga di ba guys? You see kung gaano ka-powerful ang bansang Pilipinas. Tingnan niyo si Alice Go. Tatakas siya, pero ano nangyari? Di napauwi siya sa Pilipinas, kaya yung mga may balak pang tumakas, wag na kayong tatakas. Kasi ang Marcos administration, gumagalaw yan ng pailalim. Yan ang hindi nyo alam. Kasi ganito guys, bakit nasabi ko ito? Hindi na nila kailangan ipaglandakan sa social media. Kaya magulat ka na lang. Sa maaaring mangyayari. Ito, pag bumalik ito sa Pilipinas, diretso kulungan yan. Di ba? Ngayon nga, kasalukuyan nakakulong sa Amerika ito may kasama siya. Di ba mga kababayan? Ngayon, isa-isa na sila guys. Inuumpisan sa pinakamababa. Diretso na sa pinakapinuno yan guys. Yung matandang sinungaling. Soon as possible, makukulong din yun. Now, ito kung natatandaan nyo guys, itong hearing ng Quadcom, siguro nanood naman kayo, di ba? Di ba nag-hearing ang Quadcom tungkol sa war on drugs ni dating Digong, na dating Pangulong Digong. Tapos nagkaroon ng hearing tungkol sa pagkamatay ng mga Chinese dyan sa Dapicol. Nadawit ang pangalan ni Garma. Wala pa si Garma guys, hindi pa siya nag-testify. Yung mga nagte-testify, idinidawit si Garma. Ngayon, another
hearing na naman, nagkaroon po ng witness, yung mga nagte-testify tungkol dito sa pagkamatay ni Mayorga, ni Police General Mayorga, na yung board members ng PCSO. O, di ba, namatay yon, pinatay. Di ba? Nagsalita yung isang pulis na siya mismo ang naghanap ng hitman. Nagsalita siya, idinawit ang pangalan ni Garma. Issue na yan, mga kababayan. Naging nadadawit ang pangalan ni Garma. Ngayon, dahil pinadalan ito ng sumon si Garma ng Quadcom, hindi siya sumipot. I think first, pangalawa, pangatlo, hindi pa siya sumipot, mga kababayan. Kasi laging nadadawit Ngayon, dahil nadadawit ang pangalan niya, itong si Garma may planong tumakas papuntang Amerika, from Philippines to Japan. Kaso lang, mga kababayan, ang nangyari, nung paalis siya papuntang Japan, sa Japan pa lang, mga kababayan, hinold na ang kanyang visa, ang kanyang ticket o kanyang passport. Kinansel. Kaya ang ginawa ni Garma, bumalik sa Pilipinas, mga kababayan. Do you think may kinalaman ang Marcos admin or ang Quadcom sa pagkansela ng kanyang passport, kanyang visa sa Japan? Of course, yes. Matunog ang pangalan niya sa Quadcom hindi siya sumipot Kaya ang ginawa siguro ng Quadcom, or kaya ang, sanib persa ang DOJ, under the Marcos administration, ayun, na underwatch sa Japan. Ayan, kaya ang ginawa, pinabalik sa Pilipinas. Nung kalaunan, nagulat na lang tayo, nag-testify siya sa Quadcom. Doon na ang umpisa. Kaya nga sabi ko, hindi na kailangan i-broadcast sa social media na ito ang gagawin ng Quadcom or ang Marcos administration sa mga taong kriminal. Hindi na kailangan i-broadcast yun. Di ba? Kaya itong pagkahuli niya sa Amerika, mga kababayan, malaki. Ang kinalaman ng bansa natin sa pagkahuli niya. At bakit siya nahuli? Siyempre yung mga issue na pinupukol sa kanya, yung pinagdadawitan niya. Mga murder kamo. At saka yung pera ng PSSO, 90 billion. Ang laki yun, guys, ang daming ari-arian nito kaya. Ayan ang nangyari. Nahuli siya sa Amerika. For sure, guys, malalaman po natin kung ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas sa kanyang pag-uwi. Guys, ito, kaya bilib ako talaga. Lagi kong sinasabi, ito si Pangulong Marcos Jr. Tahimik. Pero matinik kung gumalaw, mga bes. Under the table, ika nga, palihim gumalaw. Yan ang maganda. Kaya magugulat na lang ang mga Pilipino sa mga nangyayari. Sabi kasi, ito na naman ang palabas ng mga dilis, natakasan daw si Garma. Natakasan daw ang Quadcom ni Garma. So I think, guys, hindi naman siguro nakatakas kasi wala naman tayo naririnig, di ba? Wala naman tayo naririnig galing sa Quadcom. Ang kanina kasi nagkaroon ng press conference ang Quadcom. Na tinanong kay Garma ay kay dito sa Quadcom kung si Garma ay nakaalis noong November 7. Ang sinabi yata ni Congressman Barbers, hindi nila alam. So malalaman po natin, guys, kung ano ang magiging statement ng Quadcom, kung ito ba'y natakasan sila o ano ba ang nangyari, kung bakit nakaalis siya papuntang Amerika. Wala tayo kasing feedback Wala po akong feedback. Kasi nire-research ko ito, guys, kung talaga ito ay nakatakas. Wala akong nakikita sa social media, Kaya ako kasi nakamonitor ako sa Quadcom. Nakamonitor po ako kahit saan, wala naman po ako nakita na ito ay tumakas. Kaya, ang makakasagot lang siguro sa mga tanong nyo sa akin, dito sa messenger ko, ang Quadcom. Hintayin natin ang kanilang statement regarding sa issue na ito na pagkahuli kay Garma sa Amerika, mga kababayan. Sige, para mapatunayan ko sa inyo ay nakaalis. Ito po ang another post ng Impact Leadership. Ayan, guys, Garma reported leaves country for USA. Former Police Colonel Reyna Garma reported left the country on November 7 according to the ABS-CBN News. Ayan,
Garma along with her daughter allegedly departed for the Washington DC, USA. Details surrounding her departure remain unclear at this time. Agay. Ayan, 7 hours ago. Ayan, yung kanyang passport. Oh, ayan. Nakita nyo ba mga kababayan? Agay. Ayan, oh. Oh, ang iba tinakpan. Well, guys, no? Ito lang aking ang akin lang masasabi, guys. Hintayin natin yung yung statement ng Quadcom, kung ano ang statement nila tungkol dito. Kung ito ba'y tinakasan sila, kung si Garma ay nagpaalam sa kanila, hindi natin alam kasi wala tayong feedback So, well, guys, very kumbaga wala akong may sasagot sa inyo. So, hintayin po natin ang magiging statement po ng Quadcom tungkol dito, mga kababayan. So, yun, guys, ang aking pinaka-latest updates video. Anong kapalagayan nyo? Well, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, gumawa tayo ng kabutihan para sa pansarili natin, para sa pamilya, para hindi po tayo nasasadlak sa anumang kasamaan, para hindi tayo magaya dito kaya dating Police Colonel Garma. 'Di ba? Pag nagkasala ka, ay pagbayaran mo. Kasi ang hahabol sa iyo talaga ang batas. Saan ka man magtago sa mundong ito? Well, guys, ang Interpol nandyan. Kaya mahalaga ang pagkikipagkaibigan ni Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang bansa. Dahil pagdating sa mga ganitong klaseng mga isyu, kinasasangkutan ng ibang mga Pilipino, madali lang sila pauwiin sa Pilipinas at madali din sila mahuhuli dyan sa iba't ibang klaseng bansa kung saan sila pumunta. So maraming salamat sa inyong watching. See you again in my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.